Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And again, ayan. So sa mga bago pa lang, bagong salta sa ating channel, and kung nagustuhan mo yung ating video, mag-subscribe ka na po sa ating channel. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So, tignan natin guys, kanina ba tong love reading? Kanina ba tong love reading? Okay, so by the way guys, hanggat maaari, iligtas natin yung sarili natin sa malaking sakuna paparating sa atin, no? Pagdasal natin na sana hindi ito matuloy. Okay, so by the way, tignan natin kanina ba tong love reading? Oh, sorry. Hindi ko pala ito natanggal. So, yun, may natira pa pala ditong ano. Yun yung mga dedication ng mga author. Then yung mga meaning ng card. Ayan guys, so, sa mga interested pala, no, bago tayo mag-start. Ano to, nabili ko lang to sa Shein. Mas mura pala dun yung card. Ito siya, oh. Mas mura yung mga card. Nakakatuwa. Hindi na siya nakaabot nung undas. Diba, in-order ko to October pa. Yun nga lang, medyo matagal guys. Para sana ako, ito yung gagamitin ko sa November 1 at 2. Wala, hindi siya mabot. Okay, so by the way, ayan. Kanina pa itong love reading. Okay, Page of Pentacles. So guys, nakikita ko yung pag-worry ng person mo pagdating sa relasyon yung dalawa, no? Siguro nag-aalala siya na ma-disappoint ka, or nag-aalala siya rito na parang hindi kasi ganun guys kaganda yung flow ng financial. May mga struggle ako nakikita dyan since nandito yung The Lovers. So ang The Lovers, alam naman natin na ibig sabihin niya is parang karelasyon mo to, or pwede may ugnayan pa rin kayong dalawa. Okay? Nakikita ko rito yung parang mahabang pasensya. Parang sinasabi na parang haba mo yung pasensya mo, ipoprovide ko rin yung pangangailangan para sa relasyon natin. Parang sana kung sakaling makuha ko yung success, nandyan ka pa rin. So, yon. Nakikita ko guys, bihira kasi sa mga magkakarelasyon yung parang na-overcome nila yung challenge, no? Na-overcome nila yung mga struggle, conflict na pinagdadaanan nila na parang, alam yun guys, magkasama sila sa hirap at ginhawa talaga. Yung iba kasi guys, pag nahihirapan na, mas pinipiling mag-give up, no? Mas pinipiling parang bumigay doon sa relasyon. Pero ito kasi guys, yung person mo, nakikita ko yung dedikasyon niya dito sa relasyon, na willing siya na i-work out kung ano man yung meron kayo rito. Okay, nakikita ko yung malalim na pagmamahal, pagpapahalaga sa'yo ng partner mo. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay, so 10 of Pentacles. Guys, ang 10 of Pentacles, family to, no? Nakikita ko sa kanya, guys, yung parang nagkakaroon na ng mga discussion dito. Nagkakaroon na, guys, ng pagtatalo. So, kung makikita mo, parang hindi niya maramdaman na belong siya sa pamilya niya. Like, hindi siya makahingi ng tulong sa pamilya niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga magulang niya, sa mga kapatid niya. Parang naitsapwera siya, guys. Feeling ko meron kayo matinding pinagdadaanan ng person mo. Then yung person mo, guys, sinatry niya siguro lumapit sa family. Then hanggang sa parang na-reject siya. Then parang hanggang sa dahil nga, siguro siya yung pinaka mahirap siguro, or siya yung pinaka walang nagawa, or ang tingin is pabigat sa pamilya, and nakikita ko yung nakakaawa, guys, no? So, ikaw rin siguro baka naawa ka sa person mo. Parang may pagsisisi, no? Parang sinisisi siguro siya, guys, ng family niya. Na parang, diba? Kasi masyado kang mabisyo, masyado kang mataas. Kung ano man yung mga maling ginawa niya before, guys, binabalik sa kanya. Ngayon, parang ikaw na lang yung tanging meron siya. Okay? And sobrang naawa siya. Kung may mga anak kayo, sobrang naawa siya sa mga anak nyo. Then, hindi niya maramdaman yung suporta ng pamilya sa kanya. Parang hindi siya pwera talaga siya. Parang feeling niya, guys, hindi siya pinapriority. Though, hindi naman siya, guys, humingi talaga ng tulong. Or madalang naman niya to gawin. Alam mo yun?
Bihira niya lang to gawin para sarili niya, parang nilakasan niya na lang din talaga yung loob niya. Pero malaking sacrifice sa kanya yung ginagawa niya ngayon. Pero ngayon kasi guys, siguro minsan niya nang ginawa yun, humingi siya ng tulong sa pamilya niya. Then ngayon, parang feeling niya napahiya siya. Hindi niya na guys ginawa. Okay, nandun naman guys yung parang nagkakaroon naman siguro guys ng family gathering. Pero ikaw nararamdaman mo na parang may kakaiba doon sa pamilya nila. And siguro unfair talaga sila. Kung ano man yung nagawa ng person mo rito sa pamilya niya, sa kamag-anak niya, is parang hindi kinakalimutan, no? So yan. Nagkakaroon guys ng mga discussion, parang sinisisi pa nga siya na parang, ayan yung pinili mo kasi. Alam mo yun, sana yung ex mo na lang. Baka may mga ganong senaryo. Basta masyado siya guys, ginagaslight. Masyado siyang minamanipulate. Okay, so tignan pa natin. So mararamdaman mo guys yung pagbabago ng mood ng person mo. Kasi nga, tumatak sa isip niya eh. Tumatak sa sarili niya na parang, baka nga tama yung pamilya ko. Though, kaya naman niya sana guys ipaglaban, kaya kanyang ipaglaban, or nagawa niya na talaga, pinaglaban kanya, yun nga lang guys, ang hindi niya matanggap dito is kung ano yung mga pinagagawa sa kanya, and yung mga pinagsasabi sa kanyang masasakit, hanggang sa parang dumating na, parang masyado na siya guys, yunurakan, no? Yunurakan yung pagkakatao niya. Tingnan natin kanina tong love reading. Okay, meron tayong Ace of Wands. Okay, so guys, ang Ace of Wands is new beginning. Ano to parang growth or delays. So, meron ako nakita guys, new beginning dito. So, possible guys na ikaw, magkakaroon ka ng inspirasyon. Pwedeng siya or pwede magiging inspirasyon mo kung ano man yung pinagdadaanan niyo sa buhay. Pwede ito yung magiging motivation mo. Nagkakaroon lang guys ng delay pagdating sa success. Delay kasi to pero meron. Okay? So, once na makuha mo yung success na yan, ipamukha mo dun sa mga taong masyado kayong minaliit. Or pwedeng baka nakukuha mo na talaga yung success. And eto na, baka lumalapit na sila sa inyo. Kumbaga parang doon mo na nararamdaman na, ay may pamilya pala ako. May kamag-anak pala tong asawa ko. Kasi ramdam nyo kahit hindi nyo kakilala, parang may magpapakilalang kamag-anak, di ba? Once na nagkaroon ka na ng once na parang nakakaangat-angat ka na sa lilayan ng kahirapan, doon mo mararamdaman na may pamilya ka pala talaga. Okay, so yun, mararamdaman mo rito na may pamilya pala talaga yung person mo. Kasi may mga delays dito pagdating sa growth, sa success, pero may paparating. Okay, tingnan pa natin. Kanina itong love reading. Okay, meron tayong Seven of Wands, Seven of Cups. So, ito naman guys, masyado lang kayong na-overwhelm sa mga challenge nyo, no? Masyado kayong na-challenge ng person mo. Pero guys, ito ay possible na ma-overcome nyo naman. Marami tong pinagdaanan. Kumbaga, matyaga yung nakikita ko rito. Matyaga ka and nagtyaga rin yung person mo. Nakikita ko yung parang pagtutulungan na ginawa nyo pagdating sa relasyon nyo. And pinaglaban talaga to. Pero guys, ito ma-overcome mo na to. Parang lahat ng trabaho, anong klaseng trabaho guys, parang pinasok nyo na. Hindi talaga naging madali yung buhay. Nakikita ko guys na ngayon, unti-unting nagkakaroon ng improvement pagdating sa source of income, sa career, no? Parang nahanap nyo na kung ano yung forte na kailangan mo, nahanap mo na kung ano yung para sa inyo ng person mo. Okay? So, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. The Moon. So, the Moon. Medyo malungkot kasi pwedeng ikaw hindi ka naging open din sa kanya kasi ayaw mo na rin siguro makadagdag sa mga pinagdadaanan nitong taong to. Pero guys, alam nyo, at least, di ba, nandyan ka pa rin. Nandyan pa rin siya. Pero alam mo, parang naramdaman mo yung pagdadoubt ng person mo dun sa relasyon nyo. Naramdaman mo na parang dumating sa point na parang gusto kanya ng sukuan.
kung hindi mo lang napatunayan yung sarili mo, mararamdaman mo na parang pasuko na rin tong taong to. Or baka dumating na talaga kayo sa point na yon kasi hindi na kayo naging totoo sa sarili nyo eh. Hindi na rin siya naging totoo sa inyo. Para may mga bagay na rin kayo hindi na pag-uusapan. Masyado kayo naapektuhan ng mga naganap sa buhay nyo. Masyado kayo naapektuhan ng mga problema. Normal naman yun guys sa relasyon, promise. Sabi ko nga, bihira yung magkarelasyon na nandiyan sa inyo nung panahong naghihirap kayo and siya pa rin yung kasama mo nung panahong umaangat ka na. Bihira yung ganon. Minsan kasi hindi na nakakarating sa ganon eh. Like, nandun pa lang sa challenging, nandun pa lang sa mga struggle, may bumibigay na. Okay? Na hindi niya man lang na-witness yung success. Tingnan pa natin. Additional message. Ace of Cups. Ang ganda nito, guys. Okay, malapit na kayo. Ito kasi, guys, is new beginning. Magiging emotional ka daw eh. Or pwede nagiging emotional ka kasi nakukuha mo na yung mga blessing. Okay, or nakukuha nyo na yung blessing. Maganda to, no? Napakaganda nito. I think na-overcome nyo na yung mga challenge na pinagdaanan nyo sa buhay. And ngayon kasi, guys, blessing na yung pinapakita sa akin dito. Nag-uumapaw. Nakita ko rin guys yung malalim na pagmamahal sa inyo ng person mo. Nandun sa point na yes, nagkaroon siya ng pagdadoubt pero naramdaman ko rin naman na mukhang hindi siya sumuko. And ngayon guys, nagkakaroon ng new beginning, nagiging emotional, then parang nararamdaman nyo kasi na buti pala hindi tayo sumuko. Ngayon nakikita nyo yung mga blessing na dumarating sa inyo. Okay, sige tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay, so meron tayo guys, Queen of Cups. Queen of Cups, pagpapatawad. Masyado kang malawak doon sa connection nyo, no? Kumbaga, mas malalim yung pagpapatawad mo. Mas malalim yung pang-unawa mo. And pag sinabing Queen of Cups, guys, ano to eh, parang marami kang advice na nabibigay sa person mo. And I think nakatulong sa kanya, sa growth niya. Kasi tingnan niyo, may mga pentacles dun sa ilalim ng couch, di ba? Sa tinatapakan niyo. Kumbaga, mas pinaramdam mo sa person mo na mahal mo siya at hindi mo kailangan ng material na bagay, na parang hindi niya kailangan mag-alala, hindi niya kailangan magmadali. Parang chill lang siya. Parang ganon. Relax ka lang. Makukuha rin natin yan. Huwag tayo masyadong maging masyadong pressure, no? So, yun yung nakikita ko dito. Masyado kasi guys, kinakain ng emosyon yung person mo. Like, dahil siguro to sa pamilya talaga. Yun yung pinakamali yung nakikita na parang gigil na gigil siyang mapatunayan yung sarili niya na dapat hindi naman niya ginagawa eh. Kasi dapat ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya. Hindi dahil gusto ng ibang tao para sa kanya. Hindi dahil parang gusto niya maghigante. So, alam mo, magandang dulot ka rin sa person mo kasi yung mga advice na nabibigay mo sa kanya, yung mga pagmamahal, nakapagbigay linaw sa kanyang isipan. And maganda rin yung nakikita kong outcome dito. Kung paano ba to? Parang kung paano mo guys hinandle yung relationship nyo. Napaka powerful ng mga ano ba tawag doon? Yung words of wisdom mo. Okay? Ayan. Sige, tignan natin. Kanina tong love reading. Additional message. Spirit guide. Meron tayong Lorna. Sino tong Lorna na to? May Lorna ba dito ang pangalan? So, I think additional siya dun sa sa card.
Pero ang sabi dun sa meaning kanina is parang unbiased, ending, and fearful, no? So, ibig sabihin, parang naging balanse, hindi ka naging biased dun sa mga opinion mo, hindi ka naging selfish dun sa mga binibigay mong advice sa kanya. Parang grabe, no? As in, binuo mo tong taong to kasi mas inuna mong mabuo yung mental health niya kahit hindi na para sa'yo. Grabe yung sacrifice na ginawa mo dito. Sobrang lalim yung pagmamahal, sobrang lalim nung intention mo doon sa connection yung dalawa. So, maganda naman din yung nakikita ko dito. And, again, parang natapos na rin. Okay, natapos na rin, nakakita mo na rin naman na parang gumagaan na, nagiging maayos na rin, kahit paano is nakokontrol mo na rin or nakokontrol na rin ng person mo yung kanyang emosyon. Okay? Tignan pa natin. Oh, Three of Swords. Ito yung pinakayo ko sa lahat ng tarot deck. Three of Swords. Kasi masakit to eh. Okay. Three of Swords. Yes, Three of Swords. Yes, Three of Axe kasi siya, diba? So, ang sabi kasi dyan, guys, masyadong critical yung mga nangyari. Siguro, may sakit din tong person mo. And, alam mo yung masyado siyang emperor. Masyado siyang matalino. May mga pinaglalaban siya. Matigas siguro ang ulo. And may mga bisyo itong person mo na pilit mong gustong baguhin niya sa sarili niya. Okay? Yun nga lang guys, masyadong pilosopo. Masyado niya guys pinagtatanggol yung sarili niya. Masyado niyang sinasabi na kaya naman niyang kontrolin. Hindi totoo yan, ganyan. So, parang di siya naniniwala sa inyo. Ikaw kapakanan niya lang naman din yung iniisip mo. So, grabe, no, talagang wife material, husband material yung ginagawa mo sa kanya. Kasi as in, nandun yung intention mo na gusto mo pa siya makasama ng matagal. Kasi health niya yung ini-issue mo rito, okay? So, ayan. Parang mali yung mga desisyon na ginagawa din ng person mo minsan, na minsan masyadong komplikado, and yung mga problema niya guys, madalas ikaw yung nagsosolve, okay? Na parang hindi tama yung mga pinagagawa niya. Okay? May mga maling desisyon eh. Masyado kang matured doon sa relasyon. Tapos siya, nandun pa yung isip niya sa parang gusto niya maghigante. Laging pamilya yung iniisip niya dyan or ibang tao na nang api sa kanya na dapat hindi niya nga masyadong binibigyan ng malalim na kahulugan. Dapat nile-let go niya na yon. Tignan pa natin. Additional message. Oh, the Beast. Ito guys ay the Devil. Okay. Alam nyo guys, sa ginagawa ng person mo minsan parang nauubos kayo. Kasi lagi mong inuuna yung kapakanan niya, lagi mong inuuna yung sarili niya. Kumbaga parang siya na yung naging mundo mo eh. Gusto mo maging perfecto yung mundo mo. Gusto mo maging maayos yung mundo mo. Parang kahit hindi na para sa inyo, basta makita mo lang maayos yung mundo mo, is maayos na rin yung peace of mind mo. Pero kung makikita nyo guys, masyado kang masyado kang tinali, no? Nasta ka na doon sa sitwasyon. Okay? Masyado siyang nilalamon ng emosyon niya. Parang, ikaw, napapaisip ka na dito, nagkakaroon ka na ng hesitation na, wait, maayos naman yung buhay ko, maganda naman yung flow ng kaperahan ko, but kailangan ko magtiis sa ganitong klase ng tao na ang hirap buuin. Maraming bisyo, masyadong emotional. Guys, totoo yun, no? Pag masyadong emotional yung partner na pinili nyo, and pag masyadong negative thinker, guys, puro negative yung ma-absorb niya sa sarili niya eh. So, mataas yung tendency na makaranas siya ng kamalasan, mga problema, na parang kahit hindi naman ikaw yung nagkakaroon ng problema, maapektuhan ka rin, kasi syempre partner mo yon. Kahit sabihin natin guys na masyado kang positive, ikaw yung lagi nagsosolve ng mga problema na itong taong to. Then hanggang saan, baka dumating ang panahon na mapagod ka and
nakikita ko rin sa inyo guys na tinitiis mo rin kung ano yung gusto niyang setup pagdating sa relasyon nyo. Grabe yung alam mo yun, parang grabe yung malalim na pagmamahal mo dito sa taong to. And I think hindi to worth it, no? Hindi na to worth it para sa inyo, guys. I think baka kailangan nyo ng mag-isip kung dapat mo pa ba. Kung dapat pa bang magstay ka dyan or baka kailangan mo na lang i-let go. So, titignan natin. Pasensya na, guys. Nagagalaw ko yung camera. Titignan natin. Doon tayo nararamdaman ni person. Okay. Minsan talaga guys, no? Kahit sabi nating maayos ka ng tao, pag talaga yung napili mong partner, magulo, mahirap eh. Mahirap ayusin pati yung sarili. Okay. Tignan natin. Nararamdaman ni person sa inyo. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Knight of Wands. Nakakatuwa naman. Kasi ito guys, si Knight of Wands, ano to eh, passionate. Pag sinabing passionate, nandun yung malalim na pagmamahal niya sa inyo. Yung passionate siya dun sa relasyon yung dalawa. And mapagbiro din pala tong taong to kung bakit mo din siya nagustuhan. Kasi mapagbiro naman siya, kengkoy. Then natutuwa ka rin sa, ano ba, sense of humor nitong taong to. Kahit ganyan siya. Grabe, no? Parang kahit ganyan siya ka-negative, nakakapagbigay naman siya ng kaligayahan sa inyo. So, kung ba't ka nag-i-stay doon sa connection? Knight of Wands kasi. Okay. Medyo ano lang siya, guys, no? Pag sinabi kasing Knight of Wands, masyado lang tong impulsive and ang dami niyang frustration. Okay? So, masyado siya, guys, padalos-dalos ng emosyon, padalos-dalos ng mga decision sa buhay niya nang hindi niya pinag-iisipan. Madalas guys may mga frustration tong taong to eh. Pagdating siguro sa relasyon nyo, may mga nasasabi siyang masakit sa'yo. Sabi ko nga guys is masyado siyang impulsive, no? Pwede na pagsasabihan kanya ng masakit. Pwede rin naman guys na dala ng frustration, dala ng pagod. Balansehin nyo rin guys, no? Hanapan nyo rin guys ang tamang tempo. Kung kailan mo siya kailangan pagsabihan ng hindi maganda, okay? Pakikiramdaman mo din kung nasa tamang mood din ba siya. Minsan kasi baka naman itong person mo wala talaga siya sa mood kahit kailan. So paano ka naman magbibiro diyan, 'di ba? Tingnan natin. Additional message. Okay, meron tayo guys 6 of Cups. Okay. So, guys, si Six of Cups is parang naaalala niya kung sino ka dati. Parang kung ano ka dati. Kasi parang nagre-reminisce tong person mo eh. Naalala niya kung paano kayo nagsimula, kung gaano kaganda yung buhay niya dati, paano kaayos yung buhay niya bago ka dumating. So, inisip siguro niya ikaw yung malas. Diba? Kasi ito guys, nagre-reminisce siya eh. So, titignan pa natin guys itong Six of Cups guys, hindi rin to maganda. May nakikita ko guys, reconnection. So, pwede guys na nagkaroon na ng ending dito sa relasyon na to. Kasi baka napagod ka na, or baka naman guys, on and off yun nangyayari sa inyo. Mag-aaway, magbabate, mag-aaway, magbabate. So, ito guys ay parang nagre-reconnect ulit yung connection nyo. Okay? Or pwedeng iniisip niya kung paano siya kukonect ulit, or paano niya ayusin ulit yung relasyon nyo na nasira. Oh, okay, tingnan natin. Nakakahingal guys magsalita. Additional message nararamdaman ni person sa'yo. O, diba? Ito guys ay Ace of Swords. Ace of Swords. 7 of Swords. Pero 7 of Axe to. So, ito guys, 7 of Axe. Masyado siyang, masyado siya guys, na-overwhelm doon sa mga struggle, sa mga pinagdadaanan nyo, okay? And, nakikita ko rin guys yung parang, mas gusto niyang unahin kung ano yung mabe-benefits niya doon sa connection nyo. Or kung ano yung, parang makakatulong sa kanya para ma-heal niya yung sarili niya.
Kasi dito guys, nagiging selfish yung person mo. Ayun no, lagi niyang iniisip na lang dito kung gaano kaganda or kasaya yung buhay na meron kayo before. Diba? Tignan natin. Meron tayong, The Beast. Masyadong toxic to, guys. Okay, sabi ko nga, guys, ito ay the devil. So, parang mararamdaman mo na hindi kanya tinrato ng tama. Parang ano ba ako? Taga-ayos na lang ba ako ng gulo? Tagagawa na lang ba ako ng pera sa pamilyang to? Kasi makikita mo na lahat ng ginawa mong sakripisyo para mabuo kayo, maayos kayo. Hindi mo makita parang tinutulungan ka ng taong to. So, I think mananawa ka talaga dito. Okay? Ayan, mag-decide ka since nag-end tong relasyon nyo. Mag-isip ka kung dapat mo pa bang patawarin kasi nagre-reconnect ulit yung energy nyo. Pwede may pag-uusap. Nasa inyo yan. Okay? Kung magandang dulot ba siya sa inyo or hindi. Nararamdaman niya. Spirit guide, ano po yung nararamdaman? Okay. So, 8 of Pentacles, guys. Pag sinabing 8 of Pentacles, tinatry naman pala niyang i-work out. Tinatry niya, guys, na makuha yung stability pagdating doon sa career niya kasi kayo naman din yung mag-benefits dito. Nakikita ko naman yung pagiging workaholic niya. Hindi naman siya nagpabaya, responsible naman tong taong to. Pagka may extra pera is nagse-celebrate rin naman or nag-e-enjoy rin naman, no? Ayan, nagkakaroon din naman kayo ng time together. Kasi iniisip niya yun na parang na-appreciate niya kaya yun. Para kasi ang dating sa kanya, hindi mo na nakikita yung mga sakripisyo niya Parang ang nakikita mo is kung paano ka nasasaktan. Hindi talaga kayo nagkakaintindihan. I think kailangan nyo guys ng malalim na pag-uusap. Kung gusto niyo pang i-work out itong relasyon na to. Masyado siya nilamon ng emosyon niya. Grabe yung negativity na nakikita ko dito sa love reading na to ngayong araw ha. Okay, meron tayong Queen of Cups. Nararamdaman niya sa inyo. Masyado ka daw nagiging matalino na. Nakikita niya yung pagiging independent mo. Hindi mo siya kailangan. Pinaparamdam mo sa kanya na independent ako, hindi kita kailangan. Pwede ka na umalis sa buhay ko. Okay? Pinamumukha mo sa kanya kahit hindi mo sabihin, no? Napaparamdam mo yan sa kanya. Meron tayong, ayan, no? Lalo na at parang late bloomer ka. Kasi unti-unti mo makukuha yung success Nakikita niya na parang maganda yung nagiging source of income mo, nagiging maganda yung kapalaran mo, pwedeng maayos yung pamilyang meron ka. Ito guys, di ba blessing pero may delay lang. Pero sure yan na makukuha mo yan. Itong Ace of Wands. Okay? Inspiration, growth, and delays. Pero may may growth naman kahit delay. Nakikita niya na parang never niya siguro in-expect, hindi niya kasi nakita sa inyo na may potential ka kasi akala niya, wala ka lang alam, tatanga-tanga lang. Alam mo yon? Alam nyo guys, ito mas okay na yung magpanggap kang tanga pero may alam ka. Kasi nga, inuna mo siya Mas pinakinggan mo siya. Nararamdaman niya, yan may pagtalikod, 8 of Cups. Lagi siya nagre-reminisce. Tumalikod siya rito, pero hindi ibig sabihin hindi ka na niya mahal. Kasi nakalingon pa rin siya doon sa memories niya together. Mahal ka na itong taong to. May mga frustration lang siya rito. Like, parang, ang dating sa kanya is hindi niya na kaya. Parang kailangan ko munang huminga, kailangan ko munang magpahinga. Okay? Masyado lang siya guys na overwhelmed doon sa relasyon na meron kayo. Okay, meron tayong Queen of Pentacles. Nakikita niya, yan meron siyang ibang nakikita rito. I think may third party or meron siyang ibang nakakausap. Parang yung pahingang hinanap niya guys is a feeling ng iba. Grabe to. Oo. Okay, na parang akala mo papahinga ka lang. Akala ko ba MU muna. Pero guys, yung MU palang hinanap niya is sa feeling ng iba. Okay, tignan natin. Ayun, stuck siya ngayon. Hindi siya ngayon, guys, makapamili sa'yo at doon sa person na kinekerengkeng niya ngayon. Hindi siya makapamili dito. Stuck siya ngayon. Naguguluhan siya ngayon lalo. Siya na naman yung gumawa ng problema doon sa relasyon. So, titignan natin, guys, nararamdaman niya sa inyo.
Focus on money. Ayun, workaholic naman pala to. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. So, lagi niya sinasabi guys, nagtatrabaho lang siya. Lagi mo siyang inaabala. So, baka ang inuuna niya lang talaga is yung katrabaho niya. No? Meron tayong you're mysterious. Okay? Baka katrabaho niya itong kinikerengken niya, oh. Nakakala mo or sinasabi niya sa inyo, puro trabaho na nga na yung ginagawa ko, ganito, ganyan. Pero yung totoo, guys, may ibang tinatrabaho sa katrabaho. May ibang tinatrabaho doon sa trabaho. Okay? And you're mysterious. Ngayon, para guys, nagiging palaisipan ka sa kanya kasi ang galing mong humuli. I think nalaman mo na to. Tignan natin yung zodiac sign dyan sa person mo. Zodiac sign. Meron tayong Pisces, Libra, Capricorn, Taurus. Meron tayong Taurus, Aries, Gemini, Cancer, Pisces, and Aquarius energy. Last one. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Libra, Capricorn, and Taurus energy. Parang lakas ang Taurus dito, ha. Okay. Doon tayo sa energy mo. Dito na rin tayo, guys, kumuha. Na-enjoy ako dito sa card na to. Pagbago talaga ang card, parang ang dami mong masasabi. Ang dami mo nakikitang energy. Okay, nararamdaman mo kay person. Two of Pentacles. Last one. And Queen of Wands. Grabe. Parang lungkot ni Rabbit dito. Parang lungkot niya rito. So, yung Two of Pentacles kasi guys, priority mo tong taong to. Oo. Parang kahit masyado ng ang dami ng struggle, ang dami ng challenge, ikaw pa rin yung nagstay doon sa kanya. Tinry mo pa rin guys na balansehin yung sitwasyon kahit na stress ka, inisip mo na hindi nakaka-stress. Sobra, no? Sobra yung pag-a-adjust mo dito sa relasyon na to. Grabe yung sakripisyo yung ginawa mo dyan. And yung energy mo is Queen of Wands. So guys, si Queen of Wands is confidence yan eh. And determinado rin to. Ang problema lang guys, matalino ka naman. Bakit naman napunta ka sa ganitong klase ng sitwasyon, guys? Okay? Hindi mo to masyadong napaghandaan? Zodiac sign sa'yo. Meron tayong Pisces, Aquarius, Libra, and Scorpio. Last one, Aquarius, Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus, Aries, and Virgo energy. So, in the near future, ka tayo ng isang card. I'm single. I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship. O, diba? Magiging attached pa rin kayo sa isa't isa, guys. Ayan, no? Single kayo parehas. Or, pwedeng single ka ngayon, pero attracted pa rin sa yung person mo. Meron siyang ibang kinikrengken, diba? Meron siyang ibang pinili. I think meron siyang nabe-benefits sa taong yun. I think parang ginamit niya yung isip niya kung bakit meron siyang naging kerida. I know. Attracted pa rin siya sa inyo eh kung wala kayong masyadong connection. So guys, again, ito lang pong inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye po.